Dylan, please. Huwag mong gawin sa akin to. Kailangan kita. Mas kailangan kita ngayon. Please. Halos lumuhod na sa pagmamakaawa si Una sa kanyang asawang si Dylan. Dahil sa isang pangyayari ay tila na bago ang lahat. Dahil sa isang gabi ay nauwi si Dylan sa ganitong desisyon. Mahal na mahal niya si Una at 4 na taon na silang mag-asawa. Pero nang dahil sa nangyaring yon, ay makakaramdam siya ng matinding galit at pagkasuklam sa kanyang asawa. After what I saw? You want me to believe you, Una? Hindi lang 1 o 2 nagsabi nito sa akin, kundi marami. At halos lahat sa opisina ay iisa ang nakita sa mga ginawa mo. Sa ginagawa niyo. Galit na sabi ni Dylan sa kanyang asawa. Sa loob ng 4 na taon nilang pagsasama ay hindi pa sila nabibigyan ng anak. They tried all the advices na binigay sa kanila ng OB, maging ang sari-saring ritual at mga halamang gamot ay nasubukan na nila. Pero bandang huli ay wala pa rin. Hindi pa rin sila magkaanak. At isa na rin iyon sa nagtulak kay Dylan na makipaghiwalay na lamang kay Una dahil wala na rin naman siyang hahabulin dito kung sakali. Mas paniniwalaan mo sila kaysa sa sarili mong asawa? Ha, Dylan? We've been married for 4 years. Pero mas gusto mo silang paniwalaan? Dylan, hindi mo ako pwedeng hiwalayan. Desperado na nga si Una na sabihin kay Dylan ang totoo. Ito na nga lamang ang nag-iisa niyang alas para hindi siya iwanan ng asawa. Gagawin niya lahat ng ito para lang pigilan si Dylan dahil para sa kanya ay wala namang basihan ng mga ibinibintang nito sa kanya. And why not? Why not, Una? You're a cheater. I'm not a cheater, Dylan. At kailanman ay hindi kita niloko. Lalo pa ngayon na. Natahimik si Dylan habang habol ang hininga dahil sa galit. Natigilan siya sa sinabing iyon ni Una. Ngayon na ano? Buntis ako. Buntis ako, Dylan. Pagkakaanak na tayo. Maluha-luhang pagtatapat ni Una sa asawa. I know. I know that's not mine. So I still want a divorce, Una. At hindi mo na ako mapipigilan pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Dylan Montecarlo is a multi-billionaire successful business tycoon in the country. Nagmamay-ari lang naman siya ng maraming subdivisions sa iba't ibang lugar sa bansa, mga sakahan, beach resorts at mga kasino. Isa na rin siya sa pinakatinitingalang negosyante sa kanilang larangan at ilang beses nang naparangalan sa ganitong titulo. Sa loob man o labas ng bansa, he is married now with Una Sarmiento. Business owner din ng mga magulang niya ngunit hindi kasing tanyag ng mga Montecarlo. Sa lahat ng mga business tycoons ay tanging sina Dylan lamang at Una ang hindi sumailalim sa fixed marriage. Ikinsal sila ng buong puso at pareho talaga nilang gusto. Hindi sa pilitan at tunay na nagmamahalan. Childhood sweethearts pa nga sila kung tawagin dahil talagang magkababata na sila. May stepbrother si Dylan at iyon ay si Paulo, anak ng kanyang ama sa kanyang stepmother na si Luz Viminda. Pantay ang pagtingin sa kanila ng ama at panday din ang karapatan na ibinigay sa kanila, maging ang mga material na bagay o pinansyal. Walang pinapalamangan na si Don Montecarlo dahil pantay ang pagtingin niya sa dalawa. Single pa itong si Paulo kaya naman minsan ay hindi maiwasan ng kanyang mga kapamilya na kantsawa na ito na mag-asawa na rin katulad ng kanyang kuya na si Dylan. Sa kabila naman ng pagiging Montecarlo ni Paulo ay hindi pa rin niya makuha ang loob ng kanyang kuya at panganay na kapatid na si Dylan. Dahil una pa lang ay talagang hindi na nito tanggap ang pag-aasawa muli ng kanyang ama. Pinapakisamahan lang niya ang kanyang stepmother at stepbrother dahil iyon na lamang ang hiling sa kanya ng kanyang ama.
Honey, gising ka pa rin? Alas 11 na ng gabi ah. Inuwi mo na naman ang trabaho rito sa bahay. Halika na, magpahinga na tayo. Malambing na wika ni Una sa kanyang asawang si Dylan. Honey, I'm okay. Kailangan kong i-check ng maayos lahat ng reports na pinasa sa akin kahapon eh. Ang daming errors kaya kailangang i-revise. Ang daming questionable lalo na sa accounting team at design team. It caused me so much headache. Sagot ni Dylan habang minamasahe ang kanyang sentido dahil sa stress sa trabaho. I can help you. Gusto mo bang ako na lang ang mag-check ng iba? Kaya nga partner tayo sa kumpanya, diba? Para share din tayo sa responsibilidad. Kung magpupuyat ka, di magpupuyat din ako. Pangungulit naman ni Una sa kanyang asawa. Kilala ni Dylan si Una at kapag sinabi nito ay gagawin talaga niya. At ayaw niyang magpuyat ang asawa dahil sa migraine nito na baka lalong ma-trigger. Kaya naman dahil halos na-check na rin naman niya lahat ay tumayo na rin siya at hindi na hinayaan pang ma-stress din at magpuyat ang asawa. Okay, fine. Halika na. Matulog na tayo. I'd rather be stressed again tomorrow kesa naman sumakit naman yung ulo mo. Mas magpapanik ako kapag nangyari at maulit na naman yung migraine mo. Alam mo namang yan ang iniiwasan natin dahil nakakaawa ka talaga sa tuwing umaatake yan. Let's sleep and forget the stress. Sagot naman ni Dylan. Are you sure, honey? Kasi okay lang talaga sa akin ang tulungan ka dahil for sure ay kailangan mo nang matapos yan para sa meeting mo bukas, hindi ba? No, it's okay, hon. I understand na nag-aalala ka. Pero sabi ko nga, mas mag-aalala ako kapag umatake na naman yung migraine mo. Kaya halika na sa kwarto at may iba pang paraan para tanggalin ang stress ko. Nilapitan ni Dylan ang asawang si Una at saka nilapit ang mukha sa mukha nito. Pilyo ka talaga. Hindi na pinatapos pa ni Dylan ang kanyang asawa sa pagsasalita at sabay hinalikan niya na ito sa kanyang mga labi hanggang sa tuluyan na ngang may mangyari sa kanila. Nang sumunod na araw, magkasabay na ring nagtungo sa kanilang opisina ang mag-asawang Dylan at Una. Naroon din si Paolo na kasalukuyang tumatayo bilang head of design team na isa sa nagdudulot ng stress ngayon kay Dylan. Good morning, Pao! Ang aga mo ah! Masayang bati ni Una kay Paolo. Habang si Dylan naman ay simpleng good morning lamang sinabi at pumasok na kaagad sa kanyang opisina. Gusto pa sanang umistambay ni Una sa labas at makipagkwentuhan kay Paolo, ngunit ramdam niya na mainit na kaagad ang ulo ng asawa kaya hindi na siya dumagdag pa. Han, please tell Celine to gather the design team in 10 minutes. Magsisimula ng meeting. Mahinahong utos ni Dylan kay Una. Sumunod naman kaagad si Una at nagtungo na sa labas. Ganito si Dylan kapag nasa opisina. Set aside ang pagiging asawa at mabilis nagsiswitch sa pagiging istrikto na boss. Ayos lang naman ito kay Una. Dahil una sa lahat, sa iba lang naman ito nagiging super strikto. Pero pagdating sa kanya ay nagiging matimbang siya dahil siyang nagsisilbing taga-balanse ni Dylan sa kanyang mood. Nang makalipas ang 10 minuto na ibinigay ni Dylan sa kanyang sekretarya, ay nagtungo na rin siya sa kanilang conference room kung saan naroon na ang buong design team na pinangungunahan ni Paolo. Good morning, sir! Sabay-sabay na bati ng lahat. Kahit nga magkapatid itong si Dylan at Paolo ay talagang mailangan pa rin sila sa isa't isa. Pero ngayon, lalo kapag nasa opisina, ay mas nagiging professional sila at nagkakausap lamang kapag work-related. Sa kanilang kumpanya, si Dylan na ang ginawang CEO ng kanyang ama dahil mas bihasa na ito sa pagnenegosyo. Ayos lang naman ito kay Paolo at maluwag niya itong tinanggap. Alam din naman kasi niya na mas may kapasidad si Dylan kaysa sa kanya, kaya hindi na siya tumutol pa sa ama. Paolo, did you check all the designs of your team? Seryosong tanong ni Dylan kay Paolo. Kalmado naman si Paolo na sumagot. Kampante siya at mataas ang kumpiyansa. Yes, sir. Matipid na sagot ni Paolo. Tila hindi naman kumbinsido si Dylan base sa reaksyon ng kanyang mukha. Did you double check it? Muling tanong ni Dylan ngunit sa pagkakataon na ito ay may diin na ang kanyang tanong. Yes, sir. May problema po ba? Tanong muli ni Paolo. He's 100% sure na na-double check niya ang mga designs na iyon. Hindi na nga rin niya tinulungan ng iba dahil alam nga niya ang ugali ni Dylan na mabusisi at istrikto pagdating sa design team. Marahil sa isip niya ay dahil talagang hindi lamang magaan ang pakikitungo ni Dylan sa kanya
Dahil batid naman niya ang ayaw talaga ni Dylan sa kanya. Pero magpaganon pa man, hindi niya iniisip na pinag-iinitan nito lagi ang kanyang team dahil sa ayaw nito sa kanya ng personal. Bagkos ang iniisip na lang niya ay talagang maselan at may pagka-istrikto si Dylan pagdating sa trabaho at pagiging profesional, at iyon na lamang ang iniisip niya. The designs were all modern style. Ano bang kailangan natin? Di ba yung makaluma? Yung mga sinaunang furnitures. Hindi mo ba alam ang difference ng modern style sa old-fashioned style? Wala ka bang ideya doon? Paolo, and to all of you design team, I just want to remind you na may deadline tayo sa client. Please ayusin nyo naman dahil lalo lang mauubos ang oras natin kaka-revise. Baka lalong wala na kayong natapos. Kung kinakailangan mag-overtime kayo, go for it. Matapos lang at maging maayos lang to. Do you understand? Yes, sir. Sabay-sabay nilang sabi habang malulungkot ang mga mukha. Hindi na rin niya pinagsalita si Paolo dahil alam niyang makakadiskusyonan lang silang dalawa. Bahagya na lamang din ang umiti si Paolo pagkaalis ni Dylan at tinanggap na lamang ang concerns nito kahit ang totoo naman ay modernong disenyo naman talaga ang kanilang ginawa dahil iyon ang babagay sa lugar na pagdadala ng mga furnitures kesa sa old-fashioned design na ipinipilit ni Dylan. Kahit naman ipaglaban ni Paolo ay hindi pa rin naman siya mananalo sa kapatid. Pansin naman ni Una ang pagkadismaya sa reaksyon ng mukha ni Paolo. Paolo is the best designer. Pero dahil nga magkapatid sila ni Dylan at talagang hindi sila ganong ka-close sa isa't isa, ay nagiging underrated lamang siya sa paningin ng asawa. Samantala, bago simula ng panibagong gawain ng pagre-revise, ay minabuti muna ni Paolo na tumungo sa may rooftop upang doon magyosi at magpakalma. Sakto naman at nadaanan siya doon ni Una, kaya naman nilapitan na rin niya ito upang kamustahin. Good job, Paolo! Nakangiting pagbati ni Una habang naglalakad papalapit sa lalaki. Napabalikwas naman sa gulat si Paolo kaya kaagad siyang napalingon sa kanyang likuran. Ate Una! Bungad ni Paolo. Maya-maya pa ay tinabihan na rin siya ni Una sa may pasimano at saka minasdan na rin ang buong view. Ang ganda ng mga designs mo, walang duda. That's why you're the best designer sa kumpanyang to. Sincero ang sabi ni Una sabay tingin kay Paolo. Best designer? Pero para lang yan kay Papa. Pero para kay Kuya, I'm still like a trainee. Seryosong sagot naman ni Paolo. Sa tono ng pagsasalita niya ay mababakas talaga ang lungkot, ngunit hindi nawawala ng pag-asa na muli silang magkakasundo ng kapatid niya. Iyan lang naman ang gusto niya, ang magkasundo silang dalawa at huwag siya nitong tingnan bilang isang kakompetensya. Sorry ya. Sorry for Dylan. Mabait naman yun eh. Pagdating lang talaga sa trabaho, strikto at pitikuloso. Kahit ako nga na asawa niya, sinusungitan din niya minsan. But that's okay. Dahil alam kong ginagawa lang niya yun for the sake of the company. Siyempre, kapag hindi siya magaling, kapag hindi siya effective na CEO, posibleng bumagsak ang kumpanya. Tapos kapag nangyari yun, maraming mawawalan ng trabaho. At yun ang ayaw niya mangyari. Kaya talagang nauunawaan ko rin siya. Paliwanag naman ni Una. Sandaling tumahimik naman si Paolo at pinag-isipan ang sinabing yun ng babae. Maybe you're right, Una. Kaya nga minsan kahit na medyo masakit na, I'm still trying to understand things. I'm still trying to understand him. Because he's still my kuya. At the end of the day, magkapatid pa rin kami. At kami lang din ang magtutulungan sa huli. Kaya kahit I'm always giving my best sa trabaho, tanggap ko na kaagad na hindi pa rin yun best sa kanya. Pero sabi mo nga, that's okay. Kuya ko siya at mahal ko siya. I'm just hoping that one day na matanggap din niya ako at ituring din na para bang tunay na kapatid. Paglalahad naman ng saloobin ni Paolo. Bahagya naman na pangiti si Una. That's the spirit, Paolo. I know, one day, the dream of yours will come true because you're a good person. Believe me, balang araw, ipagmamalaki ka rin ni Dylan. Hindi lang basta isang empleyado, kundi bilang kapatid niya. Bunsong kapatid niya. At kapag dumating na ang araw na yon, I'll be the happiest.
Tila gumaan naman kahit papaano ang nararamdamang lungkot ni Paolo at naibsan naman ang kanyang mga isipin. Nakatulong nga ng malaki ang pagpapalakas ni Una sa kanya ng loob para harapin na lamang ang lahat ng positibo. Kapag nasa mansyon kasi sila, ay si Una lamang talaga nakakausap niya. Pero bihira lang din dahil medyo may pagkasiloso itong si Dylan. Siya na lang din minsan ang naiwas para hindi na madagdagan pa ang sama ng loob nito sa kanya. Nang matapos ang araw, nakatanggap ng tawag ang magkapatid galing sa kanilang ama para sa isang dinner meeting sa mansyon. Minsan na lang din kasing pumasyal doon sina Una at Dylan dahil may sarili na rin naman silang pamilya. At minsan lang din ang pagkakataon na ito na magpatawag ang kanilang ama ng ganitong meeting na magkakasama sila. Dylan, Una, magandang performance ngayon ng kumpanya ha? Good job! Paniwalang komplemento ni Don Montecarlo kina Dylan at Una. Thanks pa! Nakangiting bawi naman ni Dylan. And you, Iho, Paolo. You also did a great job, huh? I like your designs and you really know the technique on how to discipline and keep your team. That's why I'm also proud of you. Sadyang walang tapon sa mga anak ko. Namanan niyo talagang dalawa ang galing at husay ko sa pagpapatakbo ng negosyo. Job well done. Pagpapatuloy pa ng kanila ama. Thank you pa. Tugon naman ni Paolo. Bukod sa pagpuri sa kanila ni Don Montecarlo sa mga magagandang nagawa nila sa kanilang kumpanya, ay may isa pa itong pinakadahilan kung bakit niya tinipon ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang dalawang anak. Anyway, pa, bakit niyo pala kami pinatawag? Tanong ni Dylan habang naghihiwa ng steak. Sandaling pinunasan ni Don Montecarlo ang kanyang bibig ng table napkin na naroon bago sumagot sa tanong ng anak na si Dylan. Inaabangan din yun ni Una, Paolo at Doña Mercedes ang nais ipaalam ng matanda. Yeah. Actually, the main reason kung bakit ko kayo pinatawag is because of Paolo. Nanlaki naman ang mga mata ni Paolo nang malaman na siya ang dahilan kung bakit nagpatawag ng meeting ang kanyang ama. Bumagal din ang pagkain ni Dylan tsaka bahagyang napatingin kay Paolo. Ako po, pa? Bakit po? May nagawa po ba ako? Napatawa naman ang kanilang ama dahil sa baka sa itsura ni Paolo ang kaba sa pag-aakalang baka nga'y may nagawa itong masama na hindi nagustuhan ng kanyang ama. Paolo, iho, ano bang reaksyon yan? You made me laugh. Wala kang ginawang masama, okay? At hindi ako galit. This is because of you dahil sandaling naputol sa pagsasalita ang matanda at saka iniisa-isang pinasadahan ng tingin ng mga kasama sa hapagkainan. Lahat sila ay nakaabang sa sasabihin nito, kaya naman dinugtungan na rin iyon na matanda. Dahil ikaw na Paolo, ang bala kong paghawakin ng isa ko pang kumpanya sa Cebu. Dugtong ni Don Montecarlo na ikinabigla ng lahat maging si Doña Mercedes na wala rin kaide-ideya sa mga desisyong ito ni Don Montecarlo. Ako po? Yung Montelume na po? Pero hindi makapaniwala sabi ni Paolo na hanggang ngayon ay gulat na gulat pa rin. Ang Montelume na ang pinakamatagumpay na hotel and resort sa Cebu. Marami pa itong branch sa iba't ibang sulok ng bansa, pero ang nasa Cebu ang pinaka-main nito. Sa halip nga na matuwa itong si Paolo, tila pressure naman ang kanyang naramdaman. Napatingin siya ng bahagya kay Dylan at halata sa reaksyon nito na hindi siya masaya sa ibinalitang iyon ng kanilang ama. Ngunit hindi pa doon natatapos ang announcement ni Don Montecarlo. Why not, Iho? You are good at handling people and managing some stocks and assets. At isa pa, hindi ka naman mag-iisa sa pagpapatakbo nun. Hindi pa nga sila nakakapag-move on sa unang announcement ng matanda. Pagkatapos ngayon ay meron pa ulit isa. Magiging katuwang mo si Maggie Fontana, ang tagapagmana ng Fontana Corporation. And you will going to marry her. Sa sandaling yon ay halos sabay-sabay na napaawang ang kanilang mga bibig. Maging ang kanilang mga balikat ay napabagsak dahil ang ibig sabihin lang nun ay pagdadaanan ni Paolo ang fixed marriage na kinagisna ng ilan. Pa? Are you kidding? Ako po? Magpapakasal? Nauutal na tanong ni Paolo. Doon ay sumabat na rin si Doña Mercedes.
Ruben, parang padalos-dalos naman yata ang desisyon mo. Sa tingin ko naman ay kayang patakbuhin ni Paolo na mag-isa ang Montelumina sa Cebu kahit siya lang. He can do it dahil kasing husay din naman siya nitong si Dylan. Sambit ng ginang. Ngunit kahit ano pang ang sabihin nila ay tila hindi na nila mababago pa ang naging desisyon ni Don Montecarlo. Ni hindi nga nakaramdam si Paolo ng kasabikan na sa wakas ay maghahawak na rin ang kumpanya. Kung pwede nga lang na mag-travel na lang siya habang buhay at magpakasasa sa yaman ay nagawa niya na. Huwag lamang siyang maikasal sa kahit na kanino. Pangalan din kasi ng Montecarlo ang dala-dala niya kaya konting maling desisyon niya sa buhay ay maaaring magbago sa isang iglap lamang. Pa, I'm not ready yet. Sinserong sagot ni Paolo sa kanyang ama. Nauunawaan ko, Paolo. Pero sa ayaw naman kasi at sa gusto mo, ay ako pa rin ang masusunod. Malaking pangalan ng Fontana, kaya siguradong malaki ang maitutulong nun sa ating kumpanya. Paolo, do not disappoint me. Malaking tiwala ko sa'yo. At alam kong hindi mo ko bibiguin, hindi ba, iho? Wika ni Don Montecarlo. Hanggang sa matapos ang usapang yon, ayon pa rin ang topic ni Una at Dylan. Hanggang sa pag-uwi sa kanilang bahay. That was so shocking, right, honey? Panimulang tanong ni Una kay Dylan habang nakahiga na sa kanilang kama. Hindi nakakagulat yon. Kailangan niyang gawin yon dahil yun ang gusto ni Papa. Ano man ang maging dahilan niya sa pagtanggi, sigurado akong hindi yun matatanggap ni Papa. Dahil nakapagdesisyon na ito, at posibleng nakausap niya ng mga Fontana ukol dito. Mapapahiya si Papa kung sakaling hindi ito tanggapin ni Paolo. Sabi naman ni Dylan. Pero maganda naman siguro at mabait yung tagapagmana ng mga Fontana kaya siguro naman ay hindi na mahihirapan pa si Paolo na makisama pa sa kanyang mapapangasawa. Sambit naman ni Una. Huminga na lamang ng malalim si Dylan at hindi na lamang sumagot. Kahit hindi niya sabihin hindi siya interesado sa usapan, naaapektuhan pa rin siya, hindi dahil sa pagpapakasal ni Paolo. Ngunit kundi dahil sa papatakbuhin itong kumpanya pa ng kanyang ama sa Cebu na noon ay sa kanya ito ipinangako ni Don Montecarlo. Wala rin kasi siyang bilib kay Paolo dahil unang-una pa lang ay duda na talaga ito sa kakayahan ng kanyang kapatid na tila napipilitan na lamang sa mga pinapagawa ng kanilang ama. Huwag na nating pag-usapan yan. Ang itindihin na lang natin ngayon ay mas palakihin pa natin ang Montecarlo Corp para hindi tayo maungusan ng Montelumina. Tugon ni Dylan na ikinagulat naman ni Una. Maungusan? Honey, same company lang din naman yon. Parehas pa rin na si Papa ang may-ari ng dalawang kumpanyang yan. Hindi dapat kayo nagkukompetensya, kundi dapat nagtutulungan na lamang tayo, hindi ba, Han? Yun naman talaga ang goal natin. Napatingin si Una sa mukha ng kanyang asawa dahil tila minasama talaga nito ang offer na iyon ng kanyang ama kay Paolo. You don't know him, Una. Mapaglaro si Papa at sigurado akong ito ang motibo niya. Ang paglabanin kami ni Paolo upang makita niya kung sino talagang mas magaling sa amin. Dahil doon, I will do my best para hindi mo lang ako mapantayan ni Paolo. He doesn't deserve that kind of achievement. Mariing sambit ni Dylan. Hindi na nga nakaimik pa si Una at nakaramdam na ng labis sa pag-aalala. Nang sumunod na araw, hindi pa rin naman nakatakda ang paglipad ni Paolo sa Cebu, ay nanatili pa rin siya sa Montecarlo Corp. Muli siyang nakita ni Una sa may rooftop kaya naman pinuntahan niya uli si Paolo para sandaling makakwentuhan. Paolo, ang lalim ng iniisip mo ah. Panimula ni Una na may dalang coffee. Hindi niya kasi inaasahan na makakapanagpo sila doon ni Paolo. Di rin sanay ang dalawa ang nakuha niyang coffee para kay Paolo. Yes, sobrang lalim. Mas malalim pa sa balon. Pabirong sagot naman ni Paolo. Kaya naman nagtawanan sila. Baliw. Pero kidding aside, tungkol yan kagabi ano? You're going to marry someone na hindi mo pa nakikilala? Wika ni Una. Napatango na lamang si Paolo at hindi na naglihim pa. You're right. And I don't want that to happen. I love Papa. And I don't want to disappoint him. Pero ang gusto niyang mangyari ngayon,
Hindi ko matanggap. Hindi ko lubos maisip na magagawa ko yan. Kunot noong tugon ni Paolo. Hinayaan na nga lang ni Una na magkwento sa kanyang lalaki. Ate Una? Can I trust you? Natigilan naman sandali si Una dahil tila seryoso si Paolo sa tanong na iyan sa kanya. Oo naman, bakit? Nauutal na tugon ni Una. Can you keep a secret? Na kahit kay Kuya Dylan hindi mo pwedeng sabihin? Sa sandaling iyon na tila nakaramdam na ng kaba si Una, hindi niya mabasa ang tumatakbo ngayon sa isip ni Paolo at wala talaga siyang kaide-ideya kung ano talaga ang tunay na nangyayari dito. Oo naman, ano bang sekreto yon? Tanong ni Una na kitang-kita sa kanyang mukha ang kuryosidad. Humugot muna ng lakas ang loob si Paolo bago sabihin ang gusto niyang sabihin kay Una. Palibhas ay wala rin siyang ibang kaibigan na mapagkakatiwalaan kaya naman kay Una niya sinabi ang kanyang nararamdaman. Magaan din kasi ang loob niya sa babae at sigurado siyang kapag kay Una niya ito sinabi ay hindi siya mahuhusgahan ito. Una, I'm gay. Lakas loob na pagtatapat ni Paolo. Nanlaki naman ang mga mata ni Una at tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa unang tingin naman kasi ay hindi mo yan mahahalata kay Paolo dahil sa tikas ng pangangatawan nito at talagang habulin ng babae ang looks nito. Kaya naman talagang hindi niya akalaing ganun pala ang katauhan ng lalaki kaya siguro hindi ito magawang tanggapin ang sinasabi ng kanyang ama na pakasalan nito ang tagapagmana ng Fontana Corp. Para mas maniwala at maliwanagan pa ay muling nagtanong si Una kay Paolo. Totoo ba? Walang harong biro? Bakla ka? Muling tanong ni Una kay Paolo. Yes, Una. And please, do not tell to anybody, even kay Kuya Dylan. I trust you. At ikaw lang pinagkakatiwalaan ko. Ang hirap na kasing itago eh. Kung pwede nga lang na aminin na sa kanilang lahat ay nagawa ko na. But you know, Papa, and you know, Mom, mahalaga kay Mommy magkaroon ako ng magandang buhay. Kakabit ang apelido ng Monte Carlo. Kaya hindi ko rin magawang sabihin talaga sa lahat. Hindi naman malaman ni Una kung ano ang kanyang isasagot dahil tila hindi pa rin nagsisink in sa kanyang isip ang naging pag-amin ni Paolo sa kanya. Ngunit magpaganon pa man ay nagpapasalamat siya dahil hindi naman talaga madali ang magtapat ng tunay na katauhan at saloobin sa isang tao, lalo pat masyado na talaga itong personal. Kaya naman ang pagtitiwala na binigay sa kanya ni Paolo ay kanyang panghahawakan. I understand. Nauunawaan kita, Paolo. And I want you to know that you're a good person. You're a good man. At kung noon ay humahanga na talaga ako sa'yo, ngayon ay mas lalo pa akong humanga dahil sa katapatan at katapangan mo. Ngayon, mas nauunawaan ko na kung bakit ayaw mo talagang tanggapin ang offer na yon ni Papa. Pero sana one day, makuha mo na rin yung lakas ng loob para sa kanila mo naman aminin ito. Oo, sa simula magagalit sila. Pero, anak ka pa rin nila eh. Hindi ka naman siguro nila isusuko o itatakwil ni Papa nang dahil lamang sa bakla ka. In God's perfect time, magiging maayos din ang lahat. Sagot naman ni Una. Ngunit tila hindi pa din doon natatapos ang pag-amin ni Paolo. May isa pang bagay na talagang nakakapagpapabalisa pa rin sa kanya at itong bagay na to ang tila makakasira sa pangalang Monte Carlo sa oras na malaman ito ng publiko at sigurado siyang itatakwil na siya ng kanyang ama sa oras na mangyari iyon. At iyon ang ayaw niyang mangyari. Una, hindi lang yan. May isa pang bagay akong tinatago na gusto kong malaman mo. Muli ay inihanda ni Una ang kanyang sarili sa pangalawang pagtatapat ni iyon ni Paolo sa kanya. Namamasa na nga rin ang kanyang mga palad na daig pang siya ang may aaminin dahil sa labis na kaba. Tinitignan niya ang mga mata ni Paolo at doon niya napansing namumuo na ang mga luha nito kanina at pinipigilang pumatak. Una, bukod sa kasarian ko, may isa pang bagay na unti-unting pumapatay sa apelido ko bilang isang Monte Carlo. Ano yun? You can tell me everything, Paolo. Sabit naman ni Una.
Wala na ngang pinalampas pang segundo si Paolo at hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa. Una, I have an HIV. Kumpara sa kanyang reaksyon kanina, mas namilog ngayon ang mga mata ni Una dahil sa revelasyong ito ni Paolo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at biglang nakaramdam ng awa sa lalaki. Are you sure? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Oo. And that bad news almost brought me to heart attack. Hindi ko na alam, Una. Hindi ko na alam. I've been so reckless at deserve ko nga siguro na itakwil na bilang isang Monte Carlo. I don't deserve that title. I don't deserve it, Una. Doon ay tuluyan ang napaiyak si Paolo. Hindi naman malaman ni Una ang kanyang magiging reaksyon dito. Awang-awa siya ngayon sa sitwasyon ni Paolo at ngayon ay nauunawaan niya talaga ito na kailangan talaga nito ng karamay sa kanyang pinagdadaanan. Gustong yakapin ni Una si Paolo ngunit hindi niya magawa dahil baka may makakita pa sa kanila at baka kung ano pang mali siya ang ibigay ng mga ito. Paolo, I really don't know what to say. Alam ba ni Mama Mercedes? Tanong ng babae. Yes. At kayong dalawa lang nakakaalam nito. Kaya tutol din si Mommy na maipakasal ako dahil alam niya ang kondisyon ko. Una, I don't want to disappoint Papa. Please. Kaya hanggat kaya mong itago ang sikreto, please do it. Keep it for me. Hanggat malakas pa ako, gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting anak kay Papa. Ang sarap kasi sa pakiramdam sa tuwing sasabihin niya sa akin yung mga katagang proud siya sa akin. Nabilib siya sa akin. Malaking tiwala niya sa akin. Ang sarap sa pakiramdam, Una. Kaya please, hayaan mo munang i-enjoy ko mga ganong bagay. Keep it as a secret. Please. Pagsusumamo ni Paolo kay Una. Nauunawaan naman ito ng babae at nangako rin na hindi niya sasabihin kahit na kanino ang sekretong iyon. Ilang sandali pa ay tumawag na si Dylan kay Una kaya naman nauna na itong umalis kay Paolo. Nang makabalik na si Una sa opisina ay tila wala pa rin ito sa wisyo pero kailangan niya umakto na parang walang nangyari at wala siyang nalaman. Saan ka galing? Kanina pa kitang hinahanap pa. Usisa ng kanyang asawa na kagagaling lamang sa isang meeting. Nagpahangin lang ako doon sa rooftop. Tinignan ko rin kung saan ko pwedeng ipwesto yung mga halamang bibilhin ko at bench for our people. Para naman may upuan sila doon sa break time nila. Pagsisinungaling ni Una. Tila may kumurot naman sa kanyang puso dahil hindi talaga siya sanay na magsinungaling sa asawa. Pero dahil sa nangako siya kay Paolo, ay hindi niya sisirain ng tiwala nito sa kanya. Okay. So na-finalize mo na? Tanong ni Dylan tsaka umupo na sa kanyang office chair. Actually, oo. Ihintayin ko na lamang yung pagdating ng mga halaman ko. Tugon naman ni Una na nakangiti at ngumiti na lang din sa kanya si Dylan. Sa isip ni Una, hindi niya alam kung tama ba o mali ang kanyang ginagawa. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa kaya naman mahirap talaga para sa kanya ang magtago ng kanyang nararamdaman at magsinungaling dito araw-araw. May malasakit din naman siya kay Paolo kaya naman ayaw din niya na sirain ang tiwala na ibinigay nito sa kanya. Ngayon ay tanging si Una na lang naiipit sa sitwasyon. Minsan nga ay gusto na rin niyang kumbinsihin si Paolo na aminin ang totoo sa kanyang pamilya ngunit hindi naman talaga iyong ganong kadali. Hindi iyon simpleng bagay lamang na basta masasabihin at uhusgahan. Being gay in a Monte Carlo family is like a sin. Paano pa kaya kapag malaman pa nilang may AIDS si Paolo? Ayaw niyang pangunahan si Paolo sa personal niyang buhay. Kaya naman hanggat kaya niyang itago ang kanyang nararamdaman at ang lihim na ipinagkatiwala sa kanya ay gagawin na lamang niya. Minsan nga ay napapansin na rin ni Dylan na palaging pumupunta si Una sa may rooftop. Madali naman yung napapalusutan ni Una kaya hindi naman nagdududa si Dylan. Hindi nag-iisip ng kung ano-ano dahil katulad ni Paolo, malaki ang tiwala niya sa kanyang asawa. Hanggang isang araw ay nakatanggap ng tawag si Una mula kay Paolo.
Hindi nga nakapasok ang lalaki ngayon dahil sa matinding panghihina buhat sa kanyang sakit. Hindi naman ito matanggihan ni Una dahil hindi rin matawagan si Ginang Mercedes. Kaya naman ay muling nagpalusot siya sa kanyang asawang si Dylan. Han, tumawag sina Karina at Josephine, remember? My college besties? Nagyayaya lang naman silang mag-coffee, sasama sana ako. Malumanay na paalam ni Una sa kanyang asawa. Hindi naman nagdalawang isip pa si Dylan at pinayagan na ang kanyang asawa. Okay ha, no worries, and besides, you need that. Para naman hindi lang ako yung nakikita mo. Ipapahatid kita kay Mang Domeng, okay? I love you. Wika ni Dylan sa kanya. Bahagyang napangiti si Una kay Dylan pero guilty na talaga siya sa kanyang ginagawa. Pero hindi na lang niya iniisip yon dahil ang mahalaga muna sa kanya ngayon ay mapuntahan niya na si Paolo dahil baka kung ano nang nangyayari dito. Habang nasa biyahe ay hindi malaman ni Una ang gagawin sa kaba. Napapatingin din sa kanya si Mang Domeng dahil sa pagkaaligaga niya ngayon. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Mang Domeng kay Una. Napatingin naman sa kanya ang babae. Oo naman po, Mang Domeng. Nasi-CR lang po ako but don't mind me, I'm okay. Kaya ko pa naman pong tiisin. Palusot ni Una. Tumango na lamang si Mang Domeng at ngumiti. Maya-maya pa ay doon na nagpababa si Una sa may cafe bar, malapit sa kondo na tinitigilan ni Paolo. Mang Domeng, dito na lang po ako, dyan na lang po sa tabi. Magalang na sabi ni Una. Sige ma'am, itatabi ko lang po. Sagot naman ni Mang Domeng. Bumaba na rin si Una at nagpaalam sa driver. Ma'am, hintayin ko po ba kayo? Muling tanong ni Mang Domeng. Ay wag na po, ayos lang po ako. Sasabay na lang po ako sa mga kaibigan ko. Nauutal na sagot ni Una. Tumungo na lamang ang driver at tuluyan ang umalis. Nang masiguro ni Una na tuluyan ang naglaho sa kanyang paningin ng sasakyan ni Mang Domeng, ay kumuha na siya ng taxi para tunguhin na ang condo unit ni Paolo. This is a sin for her. A kind of cheating pero wala naman siyang masamang intensyon. Hindi lang niya talaga matanggihan tong si Paolo dahil alam niya kung gaanong kalala ang sakit na AIDS at iyon ay iniiwasan niya. Na hindi na makontrol pa ni Paolo ang kanyang damdamin at tuluyan ang tapusin ng kanyang buhay at iyon ang hindi niya mahahayaang mangyari. Na makarating na si Una sa unit ni Paolo ay kumatok siya rito. Paolo, andito na ako, si Ate Una to. Pagtawag ni Una doon sa labas ng pintuan. Maya-maya pa ay binuksan na rin iyon ni Paolo. Pagkabukas ng pintuan ay sumalubong kay Una ang hinang-hinang katawan ni Paolo. Una, thank you. You're here. Tuloy ka. Nangihinang sabi ni Paolo kay Una. Are you okay? Umiinom ka ba ng gamot? Tinulungan na rin ni Una si Paolo na makaupo sa may sala at saka sinaraduhan ng pinto. Oo, uminom na ako ng gamot. But I feel so tired all day kahit na wala naman akong ginagawa. I think epektos to sa akin ng sakit. Sabi ni Paolo habang nakapikit. Tumayo naman sandali si Una upang ikuha ng tubig si Paolo. You look pale. Wait, ikukuha lang kita ng tubig. Pagkabalik niya sa may sofa, natagpuan niya si Paolo na umiiyak. Paolo, why are you crying? Huwag ka na umiyak. Lalo kang manghihina niyan. Umupo na muli doon si Una tsaka pinainom na ng dahan-dahan si Paolo ng tubig. I can't help it, Una. Pakiramdam ko ay galit na din sa akin si Mommy dahil sa nangyari sa akin. She's trying to tell me na kasalanan ko lahat ng to. Na ako mismo ay naglagay sa sarili ko sa ganitong sitwasyon. Which is tama naman siya. Pero Una, she's the only person na aasahan kong aagapay sa akin. But she keeps on rejecting my calls. Hindi ko na alam, Una. Gusto ko nagsabihin to kay na Papa para matapos ng lahat ng to. I will never be saved din naman, diba? Kaya bakit ko pa itatago kung mamamatay lang din naman ako? Paolo, ano bang sinasabi mo? May nabasa ako sa mga blog sites na magagamot naman daw yan. May lunas. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa, Paolo. Lakasan mo ang loob mo. Nandito naman ako eh. But if you really want to tell them the truth, if you're ready, I'm here to support you. Maiintindihan nila ang sitwasyon, Paolo. Huwag kang mawawala ng pag-asa.
Please. Maluhaluhang sabi ni Una kay Paolo. Tila wala na nga sa wisyo itong si Paolo. Nakatulala na lang siya sa hangin at awang-awa sa sarili. Kahit ano pang sabihin ni Una na pagpapalakas ng loob ay tila hindi na tumatalab sa kanya. He's near to death at iyon ang isa sa pinakakinakatakutan niya. You can't blame me, Una, for thinking such stupid things. Dahil ang hirap talaga. Later sa bahay. I am now ready na sabihin kay na Papa ang sitwasyon ko. Wala na akong pakialam kung ano man ang sabihin nila. Ayokong mamatay, Una, ng puro pagsisisi ang puso. Una, please support me. Okay? Hindi ko na rin alam ang tumatakbo sa isip ni Mommy kaya sa ngayon ay ikaw na lang muna ang maaasahan ko. Patawarin mo ako kung nagiging selfish ako ngayon. Patawarin mo ako kung pati kayong mag-asawa ay nadadamay sa mga kamalian ko. I'm sorry. Sorry, Una. Sorry. Umiiyak na sabi ni Paolo kay Una. Sa sandaling yon ay tumulo na rin ang mga luha ni Una dahil sa nangyayaring ito. Awang-awa na siya sa pinagdadaanan ni Paolo at ngayon ay hindi na alam kung anong tulong pa ang ibibigay rito. Dala ng bugso ng damdamin ay hiniling ni Paolo na yakapin sana si Una para umiyak sa balikat nito. Sandali iyong pinag-isipan ni Una at bandang huli ay pinagbigyan na rin niya ang lalaki. Maya-maya pa ay naistorbo sila ng isang katok. Dahil nangihina si Paolo na tumayo ay si Una na lamang ang nagbukas ng pinto. Sandali lang! Sigaw ni Una. Nang marating niya ng pinto ay bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ni Una. Hindi niya malaman kung bakit pero bigla na lamang siyang nanlamig at nanginig ang mga tuhod. Marahan na rin yung binuksan ng pinto at doon ay bumalaga sa kanyang asawang si Dylan. Dylan? Nauutal na sambit ni Una na tila ba nakakita ng multo. Oh, bakit parang gulat na gulat ka ha, Una? Hindi mo ba inaasahan ang pagpunta ko rito? Seryosong tanong ng kanyang asawang si Dylan na namumula na ang mga mata sa galit. Nagangalit na rin ang mga ngipin nito nang maaktuhan niya doon si Una sa unit ni Paolo. Tila nga nanigas na ang katawan ni Una at umurong na rin ang dila kaya hindi na nakapagsalita pa dahil sa mga oras na yon ay ang galit na lamang ng asawang si Dylan ang kanyang kailangang kaharapin. Honey, don't you ever call me that way. Nandidiri ako. Nasaan si Paolo? Ano, tapos na ba kayo? Pwersahan na rin pumasok sa loob si Dylan upang hanapin si Paolo. Doon ay natagpuan niyang nakatayo ang lalaki na nakatayo at nakaharap sa kanya na tila ba walang sakit na iniinda. Hayop ka! Sambit ni Dylan dito sabay suntok sa mukha ni Paolo dahilan ng pagkatumba nito. Hindi pa nga nakontento si Dylan at kumandong pa ito kay Paolo upang kwelyuhan ito. Awat-awat naman ni Una ang asawa dahil tila hindi na nito alam ang kanyang ginagawa. Hayop ka? Tatahit-tahimik ka lang sa opisina pero nasa loob naman palang kulo mo? Bakit ayaw mong magpakasal sa anak ng mga Fontana? Dahil ba may gusto ka sa asawa ko? Hayop ka, sumagot ka! Sa halip na sumagot, ay tatawa-tawa lang si Paolo at wala nang salita pang gustong bigkasin. Dylan, tama na yan. Halika na. Umuwi na lang tayo. Halika na. Hinampas naman ni Dylan ang mga kamay ni Una na patuloy ang paghila sa kanya. Tumahimik ka. Mga taksil kayo. Itong tatandaan niyo, Paolo. Kailanman, hindi ko matatanggap na isa kang Monte Carlo. Hindi ko matatanggap na anak ka ni Papa. At higit sa lahat, hindi ko matatanggap na kapatid kita. Hindi ko na kailangan ng mga paliwanag ninyo dahil may mga pinanghahawakan na akong ebidensya. At sisiguraduhin kong ito na ang huling araw na magiging Monte Carlo ka. Kinamumuhian kita. Mariing sabi ni Dylan sa kanyang kapatid na si Paolo. Dylan, tama na. Patuloy pa rin ang pagmamakaawa ni Una sa kanyang asawa. Kahit na alam niyang galit na galit ito sa kanila, ay kailangan niyang pigilan pa rin ito dahil baka kung ano pa magawa nito kay Paolo. Tumayo na rin doon si Dylan matapos bantaan ng kapatid na si Paolo, habang si Paolo naman ay nanatiling nakahilata sa sahig at habang iyak tawa na iniisip ang mga pangyayari. Nasa harapan niya ng kapatid.
Nasa kanya ng lahat ng pagkakataon para aminin ang totoo tungkol sa kanyang tunay na pagkatao para na rin malinis ang pangalan ni Una. Ngunit hindi pa rin niya nagawa. Wala pa rin pala siyang lakas ng loob na aminin niyon kay Dylan dahil nauunahan siya ng takot na mahusgahan kaagad. Pagkaalis naman ni Dylan ay nakasunod na rin sa kanya si Una. Tahimik lang sila buong biyahe at tanging pintig lamang ng kanyang puso ang nangingibabaw na ingay sa loob ng sasakyan. Na makauwi na sila, padabog na bumaba ng sasakyan si Dylan at hinampas ng malakas ang pagsasarado ng pinto. Dylan, mag-usap nga tayo. Habol-habol ni Una si Dylan hanggang sa loob ng kanilang bahay hanggang sa makarating na sila sa sala. Mag-usap? Gusto mong mag-usap tayo? Sige, mag-usap tayo. Kinuha kagad ni Dylan ang kanyang phone at saka inopen sa gallery. Eto, tingnan mo to. Iniharap ni Dylan ang kanyang phone sa mukha ng asawa ng galit na galit. Eto. Yan ba yung panahon na sinasabi mo sa akin na nag-finalize ka kuno ng mga paglalagyan mo ng mga pesteng halaman? Leche naman, Una. Ilang beses? Ilang beses na ganyan ang dahilan mo sa akin na kasama mo pala si Paolo sa rooftop na yon? Ha? Sumagot ka. Sigaw ni Dylan kay Una. Nakasalukuyang humahagulhol na sa iyak. Dylan, I'm so sorry. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Bakit ka humingi ng tawad? Kasi totoo? Kasi totoo na ba yung relasyon kayo? Totoo ba? Maring tanong nito kay Una. Sa sandaling ito, tiwala ni Paolo at tiwala na ni Dylan ang kanyang isa sa alang-alang. Pero, patawarin siya ni Paolo. Sa pagkakataong ito ay mas pipiliin niyang isalba ang tiwala sa kanya ng kanyang asawang si Dylan. Aaminin niya rito ang totoo, kahit pa ikagalit ito ni Paolo. Dylan, your brother is sick. Believe me, and I'm telling the truth. Pagtatapat ni Una. Ngunit tila wala na ngang magandang paliwanag ngayon kay Dylan dahil sa labis sa sakit na kanyang nararamdaman. Bahagya namang napatawa si Dylan sa sinabing iyon ni Una sa kanya na tila hindi naman naniniwala. So now, you're telling me na may sakit si Paolo. Ano? Naplano niya na yan para pagtakpan ng kababuyan ninyo? I'm done with you, Una. Hindi ako tanga para paniwalaan yung kasinungalingan ninyo. Naging tanga lang ako dahil minahal kita at hinayaang paulit-ulit mo akong gaguhin. Pagkasabing yon ay dali-dali nang umakyat sa kwarto si Dylan upang alisin lahat ng mga gamit ni Una dahil handa na siyang makipaghiwalay dito. Wala nang tamang paliwanag sa kanya at ayaw niya nang makita pa ang kanyang kapatid at si Una. Dylan, please, huwag mo namang gawin sa akin to. Kailangan kita. Mas kailangan kita ngayon, please. Halos lumuhod na sa pagmamakaawa si Una sa kanyang asawang si Dylan. Dahil sa isang pangyayari ay tila na bago ang lahat. Dahil sa isang lihim ay nauwi si Dylan sa ganitong desisyon. Mahal na mahal niya si Una at 4 na taon na silang mag-asawa. Pero nang dahil sa nangyaring yon, ay nakakaramdam siya ng matinding galit at pagkakasuklam sa kanyang asawa. After what I saw, you want me to believe you, Una? Hindi lang 1 o 2 nagsasabi nito sa akin, kundi marami. At halos lahat sa opisina ay iisang nakita sa mga ginagawa mo, sa ginagawa ninyo. Galit na sabi ni Dylan sa kanyang asawa. Sa loob nga ng 4 na taon nilang pagsasama ay hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. They tried all the advices na ibinigay sa kanila ng OB, maging ang sari-saring ritual at mga halamang gamot ay nasubukan na rin nila. Pero bandang huli ay wala pa rin. Hindi pa rin sila magkaanak. At isa na rin yon sa nagtulak kay Dylan na makipaghiwalay na lamang kay Una dahil wala na rin naman siyang hahabulin dito kung sakali. Mas pinapaniwalaan mo sila kaysa sa sarili mong asawa, ha, Dylan? We're 4 years married. Pero mas gusto mo silang paniwalaan? Dylan, hindi mo ko pwedeng hiwalayan. Desperado na nga si Una na sabihin kay Dylan ang totoo. Ito na nga lamang ang nag-iisa niyang alas para hindi siya iwan ng asawa. Gagawin niyang lahat ng ito para lang pigilan si Dylan.
Dahil para sa kanya ay wala namang basehan ng mga ibinibintang nito sa kanya. And why not? Why not, Una? You're a cheater. I'm not a cheater, Dylan. At kailanman na hindi kita niloko. Lalo pa ngayon na. Natahimik si Dylan habang habol-habol ang hininga dahil sa galit. Natigilan siya sa sinabing iyon ni Una. Ngayon na ano? Buntis ako. Buntis ako, Dylan. Magkakaanak na tayo. Maluhaluhang pagtatapat ni Una sa asawa. Hindi niya nga mawaring itsura ngayon ni Dylan. Hindi niya mabasa ang nasa utak nito na kung natutuwa ba ito o hindi. Masayang-masaya pa naman sana siyang aminin yan sa asawa dahil matagal na nila itong hinihintay. Matagal na nilang ipinagdarasal at ngayon ay natupad na. Magiging magulang na sila. Ngunit ibang reaksyon naman ang ipinapakita ni Dylan na wari niya ay hindi natuwa sa magandang balitang yon. I know. That's not mine. I still want a divorce, Una. At hindi mo na ako mapipigilan pa. Ramdam na ramdam ni Una ang galit ni Dylan sa kanya dahil maging ang sarili nilang anak ay nagawa nitong pagdudahan. Hindi naman niya masisisi si Dylan dahil sa gabing yon na nakita siya nito na may ibang nakahalik sa kanya. Kusa nang lumagpak ang kanyang mga luha sa mga oras na yon dahil tila nga hindi niya na mababawi ang desisyon nito na tuluyan na makipag-divorce sa kanya. Kahit ano pang ang pilit niya ay tila desidido na ito, kaya naman tanging pagluha na lamang ang naisagot kay Dylan. Iyak at bighati ngayon ang nararamdaman ni Una dahil talagang hindi na magpapapigil pa si Dylan sa gusto nitong mangyari. Wala na rin nagawa pa si Una kundi ang tuluyan na nga makipaghiwalay sa kanyang asawa na si Dylan. Hindi niya na inaasahan na hahantong sa ganito ang kanilang pagsasama. Mahal na mahal niya si Dylan kaya naman sobrang sakit nito para sa kanya. Maging ang kanyang pagbubuntis ay ayaw na rin itong paniwalaan kaya naman labis ang kanyang nararamdamang hinagpis ngayon. Naisipan na lamang ni Una na lumipad sa Australia at doon na lamang ituloy ang kanyang pagbubuntis. Habang si Dylan naman ay ilang araw na rin hindi pumapasok sa trabaho at gabi-gabi na lamang ay naglalasing. Paulit-ulit niyang iniisip kung tama ba ang naging desisyon o nadala lang siya ng kanyang matinding bugso ng damdamin. Lalo pa nang malaman niyang tunay nga ang sinasabi ni Una noon na may sakit si Paolo na hindi niya napaniwalaan. Kaya naman hanggang sa pumanaw si Paolo ay hindi man lamang sila nagkaayos at nagkapatawaran man lamang. Nang makalipas ang 6 na taon, marami na rin ang nagbago at nangyari sa kani-kanilang mga buhay. Anak, Una, sigurado ka bang handa ka nang bumalik ng Pilipinas? Tanong ng kanyang ina sa kanya. Naroon sila sa kanyang kwarto sa may bintana habang nakamasid sa buong view ng Australia. Habang umiinom ng wine ay matapang na sumagot naman si Una. I'm ready, Mom. Matagal ko na akong pinag-isipan. At ngayon ay handa na akong bumalik ng Pilipinas. With my kids. Kambal nga ang anak nila ni Dylan na sina Prince at Princess, 6 na taong gulang na. Handa ka na ba ulit na makita si Dylan? That's impossible na hindi magkapanagpo ang landas niyo doon. At hindi mo maitatago sa kanya na ang kambal. Lalo pat kamukhang kamukha niya si Prince. Sambit ng ginang. Mom, siya nang may sabi na hindi niya anak ang kambal ko. Kaya wala na siyang karapatan sa amin dahil in the first place, siya naman ang unang nakipaghiwalay sa akin at hindi ako. Desisyon niya yon at siyang nag-umpisa nito. Kahit nung malaman niya ang totoo na may sakit talaga si Paolo, hinanap niya ba ako? Kami? Alam ko nagkasala ako sa kanya, Mom, pero pagdating sa mga bata at sa pububuntis ko, ibang usapan na yun. Ni hindi mangalang niya ako binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Hinusgahan niya kagad ako. At sinunod at pinaniwalaan ng mga taong wala namang basehan ang ibinibintang. Hanggang ngayon, andito pa rin ang sakit, Mom. Hindi pa rin nawawala. Pero para sa kambal ko, kailangan kong tatagan ang loob ko. Kailangan kong maging matapang at baliwalain ang sakit. Alam kong makakaya ko ito na mag-isa. Naluluhang sambit ni Una sa kanyang ina. Sa kabila ng mga nangyari at pinagdaanan niya rito sa Australia,
nananatili pa rin nakatayo si Una ng matatag at matapang. Lalo pa ngayon na matatalino at mababait ang kanyang mga anak. Sapat na yon para lumaban siya sa buhay at harapin lahat ng kakaharaping pagsubok sa kanilang mag-iina. Sa kalagitnaan naman ng pag-uusap ng mag-iina ay pumasok na rin sa loob ng silid na iyon ang kambal na sina Prince at Princess. Mommy, shall we go? Excited na po kami ni Princess na pumunta ng Philippines. Sabik na sambit naman ni Prince sa kanyang ina. Napangiti naman sina Una sa sinabing iyon ng kanyang anak kaya naman tinawag nila ito para lumapit sa kanila. Yes baby, nagpapaalam lang si Mommy La sa akin. Kayo, hindi pa nga kayo nagpapaalam sa kanya eh. Magpaalam muna kayo sa kanya. Masayang wika naman ni Una sa dalawang bata. Mabilis na mga sumunod ang kambal sa sinabi ng kanilang ina at mabilis na nagpunta na sa kanilang Mommy La. Mommy La, are you sure hindi po kayo sasama sa amin? Mamimiss ka po namin kasi, Mommy La. Maamong sabi ni Princess sabay hikbi. Maluha-luha naman silang tinitigan ng kanilang lola. Mommy La's okay here na. Basta kapag gusto nyo nang bumalik at nanawa na kayo sa Pilipinas, balik na kayo rito, ha? Para may kasama na ulit si Mommy La. Pagkasabing yon ay niyakap na rin siya ng dalawa ng mahigpit. Opo, Mommy La, babalik po kaagad kami kapag hindi na po kami nag-enjoy sa Philippines. We will miss you, Mommy La. Nakahanda na rin lahat ng gamit ng mag-iina at naghihintay na rin ang kanilang driver na maghahatid sa kanila sa airport. Ilang oras na lamang ay nasa Pilipinas na sila at ngayon pa lamang, aminado na si Una na may umuusbong ng kaba sa kanyang puso. Lalo pa ngayon na masyado nang matanong ang dalawa, lalo na sa kanilang ama kaya hindi niya alam kung paanong iiwasan ang mga tanong na iyon. May ilang oras din na sa wakas ay nakalapag na ang kanilang eroplanong sinasakyan sa airport. Doon ay sinundo na rin sila ng kanilang family driver upang ihatid na sa kanilang rest house na titigilan na malapit sa Monte Lumena na nasa Cebu. Simula nga rin nang umalis siya sa Pilipinas ay wala na siyang balita kina Paulo, even kay Dylan na kanyang asawa. Dumanas din kasi siya ng matinding anxiety kaya nawalan din siya noon ng ganang mabuhay. Maligayang pagbabalik po, Ma'am Una. Hello, Prince at Princess. Welcome to the Philippines. Masiyang bungad ng assistant doon ng kanilang Mommy La na si Mildred. Sa pananatili doon ng mag-iina ay ito magsisilbi nilang personal assistant. Hello po, Miss. Taas kilay na tanong ni Princess habang nakangiti upang tanungin ang pangalan nito. Miss Mildred, tawagin niyo na lang po akong Miss Mildred. Sumagot naman ang babae. Mildred, ayos na bang kwarto ng mga bata? Tanong naman ni Una. Tumugon naman kaagad si Mildred. Opo, Miss Una, napaayos ko na po lahat ng gagamitin ninyo maging ang kwarto po ninyo bago pa man po kayo dumating. Pablo, pakilapag nga ng mga gamit ni na Miss Una sa loob at Yaya Mirna. Pakisamahan na po mga bata sa kanilang mga kwarto. Sabi ni Mildred. Thank you, Dred. Siya nga pala, ipagawa mo naman ako ng tea. I have something to ask. Doon tayo sa garden. Utos ni Mildred. Na makaakyat na ang mga bata sa kanilang magiging kwarto, ay doon na naman dumiretso si Una sa may garden upang magpahangin. Garden pa nga lang ay talagang napakalawak na. Halos naroon na rin ang iba't ibang uri ng halaman na sa malamig na klima lamang nabubuhay. Mahilig din kasi sa mga halaman ng kanyang ina at iyon ang kanyang namana rito. Maya-maya pa ay dumating na rin doon si Mildred, dala-dalang green tea na ipinatimpla nito para sa kanya. Miss Una, ito na po ang green tea ninyo. Sabit ni Mildred at saka nilapag ng tasa ng tsaa sa may babasaging lamiseta. Thanks, Dred. Tugon naman ni Una. Maya-maya pa ay pinaupo na rin siya ni Mildred doon sa bakanting upuan sa kanyang harapan. Have a seat. Wika niya at sumunod naman kaagad ang babae. Thank you, Miss Una. Tugon niya. Maraming gustong malaman ngayon si Una sa mga nangyari noong umalis siya doon at nanirahan sa Australia. Sinadya niyang isarado na noon ang kanyang isip at tenga sa mga nangyari dito sa Pilipinas. Sinadya niyang baliwalain na lamang ang mga taong naging bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit ngayon, unti-unti na rin namang nawawala yung sakit kaya handa na si Una na pakinggan ang mga kasagutang inihanda sa kanya ni Mildred para sa lahat ng kanyang magiging katanungan ngayon.
Mildred, kamusta si Paolo? Did he recover? Panimulang tanong ni Una kay Mildred. Miss Una, same year po nung umalis ka. Binawian na rin siya ng buhay. At sa pagkakaalam ko po, tinago niya ang sekretong yun hanggang sa kanyang pagkamatay. At nawala na ng lakas ng loob na aminin ito sa kanyang ama at sa kanyang kapatid na si Dylan. Bumagsak naman ang balikat ni Una nang malaman niyan. Nangako pa man din siya noon kay Paolo na susuportahan niya ito kapag umamin na siya sa kanyang ama at kay Dylan. Nangako pa naman siya na siya ang kauna-unahang tao na mag-cheer up kay Paolo. Dahil nga likas na mahina ang loob ng lalaki, kaya siguro hindi na nito inamin pa ang totoong kalagayan sa kanyang ama at sa kanyang kapatid na si Dylan. I'm still in pain. Umaasa ako. Umaasa pa naman ako na sasabihin niya ng totoo para sana meron man lang siya naging kaagapay sa kanyang pinagdaanan. Pero siguro, hindi niya tinuloy dahil sa nangyari nung araw na yan. At ako na nag-iisa niyang kakampi. Nawala pa at iniwan siya sa ere. Nawang-awa ako kay Paolo. I hope he forgive me. I don't know what to say, Mildred. Naiiyak na sabi ni Una habang inaalala ang nangyari kay Paolo. Nalaman ba ni Dylan o ni Papa man lang? Tanong muli ni Una. Bago po mamatay si Sir Paolo, ay wala po nakaalam sa kanyang naging kondisyon. Pero ilang araw po pagkatapos niyang pumanaw, ay naipagtapat na rin po ni Doña Mercedes ang sakit ni Sir Paolo dahil na rin po sa naging resulta ng autopsy ni Sir Paolo. At doon nga po napag-alaman na AIDS pong ikinamatay ni Sir Paolo. Lalong tumulo ang mga luha ni Una sa ikinwentong iyon ni Mildred sa kanya. Wala man lang siya nagawa para kay Paolo. Kung meron man ay hindi naman siya pinakinggan at pinaniwalaan ni Dylan. Hindi rin naman niya masisisi ang dating asawa dahil nga sa nangyaring yon. Kaya naman kung may mga bagay man lang hanggang ngayon na pinagsisisihan ni Una, iyon ay ang wala man lang siya nagawa para kay Paolo para palakasin ang loob nito, bagkos ay tila siya pang nagturo rito na magtago sa sarili niyang kahinaan at ilihim na lamang ang kanyang kalagayan. Si Dylan, kamusta siya? Sa kabila ng nangyari sa kanila ni Dylan na dati niyang asawa, ay aminado pa rin naman siya na interesado pa rin siyang malaman kung ano na nga bang naging pagbabago sa buhay nito o kung may bago bang nobya o kinakasama. Si Sir Dylan po, he suffered anxiety. Matagal din siyang hindi nakapasok sa trabaho noon. Lalo pa nung malaman niyang tunay na kalagayan ni Sir Paolo nang mamatay ito. Hindi po siya lumalabas ng kwarto noon base sa aking source at ultimo pagkain ay hindi rin daw niya magawa dahil tila nawala na po siya ng gana. Kaya naman po nung malaman ni Sir Dylan na ang talagang gustong mangyari ni Sir Paolo nung nabubuhay pa siya si Sir Dylan mismo maghahawak ng Montelumina ay tinanggap niya na ito para sa huling hiling ng kanyang kapatid. What do you mean? Dito na po sa Montelumina nakadestino si Sir Dylan simula nang mawala si Sir Paolo. Pagpapatuloy pa ni Mildred. Napakalapit nga lamang ng Montelumina sa rest house na tinutuluyan nila rito sa Cebu. Hindi ito inaasahan ni Una at sigurado siya na anumang oras ay muli na silang magkakapanagpong dalawa. Pero kahit nalaman ni Una ang lahat ng ito, ay hindi pa rin magbabago ang kanyang desisyon na hindi ipakilala ang kambal sa kanilang tunay na ama na si Dylan dahil para sa kanya ay maayos na ang kanilang buhay at labis siyang nasaktan nung hinayaan lang siya ni Dylan na lumayo kahit pa alam na nito nagdadalang tao na siya. Talaga? Utal na tanong ni Una. Opo, Miss Una. Tugon naman ni Mildred. Malalim na nag-isip si Una. Pinag-isipan niyang mabuti na hindi dapat mag-cross ang kani-kanilang mga landas dahil sigurado siya sa oras na mangyari yung mga tagpong yon ay posibleng mabura lahat ng sama ng loob na naramdaman niya at sigurado siyang mapapatawad niya ito kaagad. Dahil anumang galit niya ay si Dylan pa rin ang kanyang lakas at kahinaan. Nang sumunod na araw, kinailangan ni Una na bisitahin ang kanilang malawak na hasyenda sa May Malvar, malapit sa Montelumina. Kasama niya nagpunta roon ang kambal na sina Prince at Princess para na rin dalawin ang kanilang lolo Apollo, ang ama ng kanyang ina.
Humiling din kasi ang matanda na magpalipas muna sila doon ng 3 araw dahil miss na rin niya ang kanyang apo at ang kambal na hindi pa rin niya nakakabonding. Paping? Paping, namiss kita nagsobra! Masayang bati ni Una nang makita niyang kanyang lolo na kung tawagin niya ay si Paping. Palibhasa ay matanda na kaya nagiging ulyanin na rin si Paping. Nang tawagin siya ni Una ay naningkit na ang mga mata ng matanda at saka marahang ibinaba ang kanyang suot na salamin upang pagmasdan ang mukha ni Una para kilalanin ito. Matagal na ring panahon buhat na makadalaw dito si Una at kasama pa niya noon si Dylan. Hindi pa ganitong kahuli si Paping kaya naman ngayon ay challenge na kay Una na magpakilala sa kanyang lolo. Abay, maganda kang bata ka. Kamukha mo yung anak ko. O baka ikaw nga yung anak ko? Genesis? Wika ng matanda. Nagtaka naman ang kambal sa may tagiliran ni Una habang nakatingin sa kanilang lolo. Mommy, why is he calling you po Mamila? Usisa naman ni Princess. Maya-maya pa ay bumaling naman sa kanilang tingin ni Papeng. Aba, ay kasama mo pala Genesis itong aking apo na si Una at itong batang lalaking ito. Turo-turo ni Papeng si Princess na parang sasabihin ay kamukha nito si Dylan. Bago pa man maalala ni Papeng ang kanyang sasabihin ay pinangunahan na ito ni Una. Papeng, ako po si Una. Hindi ko po kasama si Mommy dahil marami pa siyang inaasikaso doon sa Australia. Malakas ni sabi ni Una para mas marinig pa siya ng matanda. At sa wakas, sa pagkakataon na iyon ay narinig na rin siya ng matanda at naunawaan na ang kanyang sinabi. Una? Ikaw na ba yan? Ang aking magandang apo? Tanong ni Paping. Ngumiti naman si Una na nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Opo, Paping. Ako na po ito. Sagot ni Una. Nang marinig iyon ni Paping ay tuwang-tuwa ito dahil sa wakas ay makakapiling niya ng muli ang kanyang paboritong apo. Are you staying here for good, ha, Iha? Hindi mo ba ako iiwan ulit? I'm so happy that you're finally here again. Sambit ng matanda, sabay yakap kay Una at niyakap din siya nito ng mahigpit. Sa pangalawang pagkakataon ay muling bumaling ang atensyon ni Paping sa kambal. Ito na ba mga apo ko sa'yo, ha, Una? Yung dalawang makukulit na kausap ko sa telepono? Muling tanong ni Paping. Yes po, Paping. Sina Princess at Prince po, mga anak ko po. Kambal ko po sila, Paping. Prince, Princess, bless kayo kay Lolo Paping. Sumunod naman kaagad ang kambal nang nakangiti sa matanda. Tuwang-tuwa nga si Paping dahil sa wakas ay magkakabuhay na muli ang kanilang asyenda. Magiging maingay na muli ang kanilang bahay. Sobrang lungkot kasi kapag siya lang mag-isa kasamang mga katulong. Bumibisita naman ang iba niyang mga anak na kapatid din ng ina ni Una, pero madalas ay hindi, kaya naman talaga nakakaramdam ng lungkot ang matanda at idinadaan na lamang ang kalungkutan sa mga halaman na namanan ng kanyang ina rito at namanan niya naman sa kanyang mommy. Pasok kayo, hali kayo, magpapaluto ako ng masarap na pagkain. Wika ni Paping at masaya namang humawak sa magkabila niyang kamay ang kambal. Napangiti nga rin si Una habang pinagmamasdan ng kanyang kambal na kasama ang kanilang lolo. Parang kailan lang ay kasama niya rito si Dylan at paulit-ulit pa sila noong kinukulit ng matanda kung kailan ba nila bibigyan si Paping ng mga apo. Sa katunayan ay siyang humiling ng kambal kaya siguro dininig iyon ng Panginoon. Ilang sandali pa ay sumunod na siya sa loob para matikman ng masarap na pagkain na ihahain sa kanya ng kanyang lolo Paping. Paping, tunay po ba na sundalo kayo dati? Sabik na tanong ni Princess sa kanyang lolo at bakas na bukas sa mukha nito na interesado siya sa isasagot ng kanyang Paping. Tumingin naman sa kanya si Paping at mayabang na tumindig ng maayos sabay tumikim. Ako lang naman ang pinakamataas na ranggo noon. Pagmamayabang ni Paping. Umupo pa nga ng maayos sina Prince at Princess doon sa may carpet sala habang nakikinig sa kwento ng kanilang Paping. Naroon naman sa may bakating upuan si Una habang pinapanood ang maglolo. Napapangiti pa nga ito dahil dati-rate ay siyang kinukwentuhan ng kanyang lolo.
sa mga naging karanasan nito sa kanyang pagsusundalo. Talaga po, Lolo Paping? Ang galing niyo po pala. Namamanghang sabi pa ni Prince na may kasama pang pagpalakpak. Gusto niyo bang marinig ang kwento ko tungkol sa mga naging karanasan ko bilang isang sundalo? Opo, Lolo Paping. Sabay pang sagot ng dalawa. Natatawa na nga lamang ng pasimple si Una dahil ang nostalgic talaga sa kanya nang natutunghayan niya ngayon. Dahil ganoon din siya kasabik noon sa ting kukwentuhan siya ng kanyang Lolo Paping. Habang abala ngang maglolo ay naestorbo naman si Una ng isang tawa galing kay Mildred. Mildred, napatawag ka? Bungad ni Una sa kanilang assistant. Tumayo muna siya at lumabas para mas marinig niya ang kanyang kausap sa kabilang linya. Miss Una, tumawag po sa akin si Jess, sekretarya ng Monte Lumina. Sa sandaling yon ay biglang natigilan si Una. Bigla siyang kinabahan dahil unti-unti na nga silang pinaglalapit ang tadhana. Out of curiosity ay tinanong na ni Una si Mildred kung para saan ang pagtawag na iyon sa kanya ng Monte Lumina. So, bakit daw? Anong kailangan nila? Tanong ni Una. They need some space raw po para sa pictorial sana ng kanilang magiging advertisement at yung hacienda po ni Paping ang gusto nilang gamitin. Kahit daw po personal na magpaalam si Sir Dylan sa lolo ninyo gagawin niya, mahiram lang daw ng lugar for 3 days. 3 days? Opo, Miss Una. Sandali namang natahimik si Una. Ang inaalala niya kasi ay ang kambal. Kapag umalis ka agad sila rito, siguradong malulungkot naman si Paping. Unang-una, ang pangako niya ay 3 araw. Ngunit iniiwasan niya kasi na muling mag-cruise ang kanilang landas na dalawa, kaya naman tila gulong-gulo ang isip niya ngayon. Kapag kasi dumirekta ang mga ito kay Paping, sigurado naman na mahihiram nila ang lugar, lalo pa kung si Dylan nanghihingi ng permiso rito. Hindi pa rin kasi alam ni Paping na naghiwalay na silang mag-asawa at wala pang lakas ng loob itong si Una na aminin ito sa matanda dahil sigurado ito ang kauna-unahang malulungkot para sa kanilang dalawa. Mildred, alam ba ni Dylan na nandito ako sa Pilipinas? Tanong ni Una. Sinserong sumagot naman si Mildred. Hindi pa po, Miss Una. At ngayon po hinahantay nila ang sagot ninyo o ni Paping. Kapag daw po hindi po tayo nakapagdesisyon, ay personal na raw pong pupunta sina Sir Dylan dito at siya ng formal na hihingi ng permiso kay Paping. Hindi naman makapagdesisyon si Una. Unang-una, ay kay Paping naman itong asyenda. Kaya naman nasa matanda pa rin ang huling desisyon at hindi niya kailangang pangunahan yon. Sabihin mo pag-iisipan pa natin dahil may nauna na sa kanila na nagpa-reserve ng buong lugar. Ikaw na bahalang mag-alibay. Basta hindi sila maaaring magtungo rito. Nauunawaan mo ba? Tanong ni Una. Mabilis namang sumagot si Mildred. Opo, Miss Una. Nauunawaan ko po. Magalang na tugon naman ni Mildred at saka tuluyan ng ibinaba ang phone. Sa halip na nga na makapag-enjoy doon si Una ay bigla na lamang siyang nabahala. Nag-iisip siya kung dapat ba niya itong ipaalam kay Paping o hindi na. Ngunit bago niya ipaalam ay hihintayin na muna niya ang magiging tugon ni Dylan na ipinapasabi ni Una kay Mildred. Samantala, hindi naman kumbinsido si Dylan sa sinabi ni Mildred. Kilala ko si Paping, Miss Mildred. At isang hiling ko lang sa kanya ay kaya niyang i-cancel ang lahat ng nakaschedule dyan sa hacienda. We need that place, Miss Mildred. Kaya kung hindi pa kayo mapakiusapan over the phone, ako na lang mismo ang formal at personal na makikiusap kay Paping. Tell this to your boss. Maring sabi ni Dylan na ang tinutukoy ay ang dating asawa na si Una. Pero sir, magsasalita pa sana si Mildred nang pagpatayan na siya ng telepono ng lalaki. Pagkababa ng telepono ay kumuha na ng glass of wine si Dylan at saka humarap sa malawak na babasaging bintana doon sa kanyang opisina at pinagbasta ng buong ganda ng Mactan. Alam kong ikaw ang may ayaw, Una. Alam ko. But I already want to see you. Gustong-gusto na kitang makita. At alam kong nariyan ka lang sa asyenda. Kaya hindi mo ako mapipigilan. Matagal kong hinintay ang sandaling ito. At ngayon nandito ka na.
Hindi ko na muli kayang lulubayan ng kambal ko. Mariing sabi ni Dylan sa kanyang sarili. Noon pa man, simula nung araw na sinabi sa kanya ni Una na nagdadalang tao ito, na tinanggihan niya, hindi na talaga nawala yan sa kanyang isip. Lalo pa, nung napatunayan niyang wala naman talagang relasyon sina Paolo at Una. Simula noon ay pinaimbestigahan na rin lahat ni Dylan ang tungkol kay Una doon sa Australia. At doon niya nalaman na nagkaroon nga sila ng anak ni Una at iyon ay ang kanilang kambal na sina Prince at Princess. At maging itong advertisement na matter na gaganapin daw sa asyenda ni Papeng ay nakaplano na lahat kay Dylan. Kaya naman wala na talagang kawala si Una. Alam din naman niya sa kanyang sarili na nagkasala siya dahil nagalit kaagad siya at nagduda sa pagsasama nila ni Una. Kaya naman ngayon ay gusto niya nang humingi ng tawad dito. Inaamin niya ang kanyang naging pagkakamali at handang pagbayaran iyon. Pero hihilingin niya na sana ay huwag idamay ni Una ang pagiging tatay niya sa kanyang mga anak. Na mga oras din yon ay tinawagang muli ni Mildred si Una na baka pumunta na doon ngayon si Dylan. Ngunit nakailang tawag na siya hindi pa rin sumasagot si Una at hindi niya alam na tumatawag na si Mildred dahil abala siya sa pagtulong sa paghain ng kanilang hapunan. Wow! Ano po yan, Lolo Paping? Mukha pong masarap! Namamanghang tanong ni Princess sa dala ng kanyang lolo na nakalagay sa isang malaking mangkok. Ito ang paborito ng mami ninyo na hilig kong lutuin sa kanya nung kasing liit niyo pa siya. Sinigang na maliputo. Masarap yan lalo ng sabaw. Sagot naman ni Paping at ipinagmalaki pa ang kanyang luto. Sinandukan na rin niya ang dalawa at kumain na rin sila. Pinagsalusaluhan nila ang mga menu na inahanda ni Lolo Paping para sa kanila at talagang tunay na masasabing made with love. Habang kumakain naman ay napapatingin naman si Una sa kanyang lolo na tila ba'y may gusto itong sabihin. Napansin naman kaagad iyon ng matanda. Una, may gusto ka bang sabihin? Kanina ka pa tingin ng tingin na. Usisa ng matanda. Hindi naman sila iniintindi ng kambal dahil abala sila sa pagkain. Mamaya na lang po, Lolo Paping. Tugon naman ni Una. Kahit matanda na at nag-uulyanin na, ay wala pa rin talagang maitatago o maililihim sa kanya si Una dahil kilalang kilala niya ng apong ito ng lubos. Base pa lamang sa itsura nito malalaman mo na tila ba may pinagdaraanan nito. Kaya naman nung matapos silang maghapunan at nalinisan na rin ni Una ang kambal at napatulog, ay nagpaiwan na muna sila ng kanyang Lolo Paping sa kanilang garden. Una, tulog na ba ang mga apo ko? Tanong ng matanda. Umupo na rin doon si Una. Opo, Lolo Paping. Kakatulog lang po. Nakangiting tugon naman ni Una sa kanyang lolo. Nakakatuwa ang mga anak mo, apo. Si Princess ay kamukha mo at si Prince naman ay kamukha ng kanyang amang si Dylan. Napakapogi at mukhang amboy. Nakangiting kwento ni Lolo Paping. Sa sandaling yon ay gusto na talagang aminin ni Una ang lahat sa kanyang Lolo Paping. Lahat-lahat, maging ang hiwalayan nila ni Dylan. Paping? Panimula ni Una. Kinakabahan pa siya sa pagbigkas ng iba pang mga salita pero kailangan niya na itong ipagtapat kaysa sa iba pa niya ito malaman ng kanyang lolo. Ano yon, Iha? Go, say it. I'm listening. Sabi pa ni Paping habang nakangiti. Huminga nga muna ng malalim itong si Una at humugot ng lakas ng loob bago sumagot. Kasi Paping, matagal na po kami hiwalay ni Dylan. Malungkot na sabi ni Una. Sa halip na magulat, bigla na lamang napangisi si Paping na tila ba walang narinig. Hoy, Paping, nakikinig po ba kayo sa akin? Pag-ulit ni Una sa pag-aakalang hindi nakikinig sa kanyang matanda. Yeah, I know, Una. I know everything. At sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Alam ko na ang lahat na yon noon pa man. At alam mo kung sino may sabi sa akin? Tanong ni Paping. Wala nga maisagot si Una dahil wala siyang kaalam-alam na may alam na pala tungkol dito ang lolo niya. Sino po? Tanong ni Una. Si Dylan din mismo. Noong lumipad ka ng Australia,
Halos araw-araw noon dito tumitigil si Dylan. Isang sako na yatang na-advise ko sa asawa mong yun kaya siguro biglang natauhan. He's just a man na tunay na umiibig sa kanyang asawa. Iyak siya ng iyak dito na akala mo'y bata. Tapos nagsusumbong pa sa akin. Mahal na mahal ka niya, Iha. At dinig ko lahat ng mga pagsisisi niya sa lahat ng kanyang mga nagawa at mga hindi nagawa. Kwento ni Papeng sa kanya. Tila lumuwag naman ang pakiramdam ni Una. Alam niyang may sama pa rin siya ng loob kay Dylan kaya naman noon ay gusto niya itong kalimutan. Ngayon na inilalahad na ni Papeng ay bigla na lamang unti-unting nawawala ang galit niya rito. Anong dapat kong gawin, Papeng, pag nagkita na kami? Paano ko siya haharapin? Naduwag pa rin siya para ipaglaban kami ng kambal. Umurong pa rin siya para panindigan kami. The damage has been done. Pero magpaganon pa man, he's still the father of my twin. Papeng, hindi ko po alam ang aking gagawin. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko at kung paano ko siya pakikitunguhan. Ano po bang dapat kong gawin, Papeng? Pag-aalalang sabi ni Una sa kanyang lolo, Papeng. Alam mo, Iha, ang masasabi ko lang, napakarami mo nang nagawa sa nakaraan na hanggang ngayon ay pinagsisisihan mo pa rin dahil sa wala ka nagawa. Gusto mo bang maulit muli ang pagsisising yon? Gusto mo bang maulit-ulit na hindi ka napatulugin ng konsensya mo sa gabi at ang mga katagang, sana pala ay nagawa ko na lamang yon. Kung isasagot mo sa akin, Iha, ay hindi ko pa kaya, Lolo, pues wala pang kwentang pag-uusap natin to. Parang inalisan mo na rin ang karapatan ng iyong mga anak na magkaroon ng isang masayang pamilya. At ayoko nang maulit pang pagkakamaling nagawa ko noon sa mga bagay na hindi ko nagawa at naipaglaban. Kaya tingnan mo. Ayaw mang aminin ng iyong ina na si Genesis. Pero alam kong may sama pa rin siya ng loob sa akin dahil sa ginawa ko sa mommy nila. Sa lola mo. At ayoko nang pagdaanan mo magkaroon ng broken family. Kung kaya pa namang buuin ang pagiging broken na yon, yun lang naman ang para sa akin. Kung hindi ka sang-ayon at may iba kang desisyon, go for it. Basta ang payo ko lang sa iyo, Una, huwag kang magdedesisyon ang para sa sarili mo lamang. Do it for your twins. Hanggang sa pagtulog ay hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang mga payo ng kanyang lolo Papeng. Unti-unti na nga siyang naliliwanagan at nagkakaroon na ng isang maliwanag at payak na desisyon. Nagsumunod na araw nang magising si Una ay nabungaran niya na wala na sa kanyang tabi ang kambal. Pupungas-pungas pa ang mga mata nito at saka tinatamad ng tumayo mula sa pagkakahiga. Hindi na nga nag-aalala pa si Una kung nasaan ang kambal dahil hiyawan pa lang ng mga ito ay rinig niya na hanggang doon sa may silid. Napangiti na lamang si Una at magtutungo na sana siya sa banyo upang maghilamos nang marinig niya ang boses ng isang lalaki na kalaro ng mga bata sa ibaba at 100% siyang sigurado na hindi pagmamay-ari ni Lolo Papeng ang boses na iyon. Kaya naman mabilis siyang nagtungo sa may bintana upang tingnan kung sino ang iba pang kasama ng kambal. At doon ay nakita niya ang kambal, si Lolo Papeng at si Dylan. Dylan. Utal na sabit ni Una sa kanyang sarili. What is he doing? Hindi dapat siya nakikipaglaro sa mga bata. Sabi pa niya. Nang makapag-ayos ay bumaba na rin si Una at nagtungo kaagad doon sa labas habang ang kambal naman ay abala sa pagpapalipad ng saranggola. Sa sandaling yon ay huminto na rin si Dylan nang makita si Una. Tila nga bumabalik yung unang araw nang makita niya at makilala niya ang babae. Bumalik yung dati niyang pakiramdam at ngayon ay nasa kanyang harapan na muli ang babaeng kanyang kinabaliwan at nasaktan. Kaya naman wala nang palalampasin pang segundo si Dylan para kausapin si Una at makahingi ng tawad dito. Good morning, Mommy! Ginawa kami ni Tito Dylan, no? Ang ganda ng tahig ng saranggola! Natutuwang sabi ni Prince sa kanyang ina habang hawak-hawak ang pisngi ng saranggola. Pasimple na rin napatingin si Dylan kay Papeng na tila ba humihingi ng permiso rito. Tumango lamang ang matanda at saka ngumiti.
Sa sandaling yon, ang tila makuha na ni Dylan ang permisong yon kay Papeng, ay nilakasan niya na ang kanyang loob na lapitan si Una. Hi! Nahihiyang bungad ni Dylan kay Una nang matunto niya na ang harapan nito. Hindi naman makatingin ng maayos sa kanya si Una at paiwas-iwas pa rin ang tingin. Hi! Sagot naman niya sa bayoko. Can we talk? Lakas loob na tanong ni Dylan kay Una. Huminga naman ng malalim ang dalaga tsaka pinagbigyan na rin si Dylan. Pinili na lamang nilang mag-usap habang naglalakad sa malawak na farm na iyon ni Papeng. Kamusta ka na? Kamusta sa Australia? Paniwalang tanong ni Dylan kay Una. Okay naman. My life there was not that cool, pero nagkaroon naman ako ng maraming time sa sarili ko nung hindi ko pa naisisilang ang kambal. Sinserong sagot naman ni Una. Good. At least kahit papano nakawala ka sa stressful na partner mo, tama? Sabi ni Dylan sabay tingin kay Una. Napatingin na nga rin si Una sabay napatawa. Stressful? So aminado ka na ngayon. Natatawang tanong ni Una kay Dylan. Bahagya rin napangisi si Dylan. Yes, kaya nga nandito ako ngayon eh. Para aminin na lahat sa'yo. Para sabihin na lahat sa'yo, Una. Sandali silang kuminto sa paglalakad tsaka humarap sila sa isa't isa. Una, ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Ang tagal kong pinanabikan na muli ka makasama. I'm sorry. I'm sorry for the things I've done at maging sa mga hindi ko nagawa. Patawarin mo ako kung mas inuna kong husgahan ka at paratangan ka na hindi mo lang pinakikinggan ang mga paliwanag mo. Kung nakapagpaliwanag ka man, patawarin mo ako kung hindi ko yan pinakinggan. Patawarin mo ako. Una, kung hindi ako naniwala. Kung hindi ako naniwala na sa akin ng mga anak na dinadala mo. Patawarin mo ako kung naging masama akong asawa at kapatid. Patawarin mo ako, Una. Alam ko nasaktan kita. Lalong-lalo na ang kapatid kong si Paolo. Pero hindi ako perpekto. Alam mo mga pinagdaanan ko. Makuha lang tiwala ni Papa simula nang dumating si Paolo sa buhay namin. Alam kong nasaktan at hindi man lamang ako nakahingi ng tawad sa kapatid ko. Ang dami kong pinagsisihan, Una. Ang dami. Halos gabi-gabi ako hindi pinapatulog ng bangungot ko dahil yung mga nakaraan lamang noon ang akin nakikita. Kung maibabalik ko lang ang panahon, Una, ibabalik ko yung mga panahong buhay pa si Paolo. I feel so guilty na ako ang kuya niya at nag-iisa niyang kapatid pero hindi ko malang siya nadamayan. Nahinayaan kong sayo pa siya humingi ng tulong at karamay dahil hindi siya makalapit sa akin. Aaminin ko, Una, kailanman na hindi ako naging mabuting kapatid sa kanya. Pero sa bawat ginagawa niya sa opisina, even lahat ng designs na pinapa-revise ko, lahat yun hinahangaan ko. Natakot akong malampasan niya. Natakot ako na baka balang araw hindi na ako mapapansin ni Papa. At siya na lamang ang pagkakatiwalaan nito. Kaya Una, bukod sa paghingi ng tawad, maraming salamat sa mga panahong itinago mo sa akin para lang damayan ng kapatid ko. Alam ko naging mahirap sa'yo yon dahil maaaring ibigay niya ang buong tiwala niya sa'yo habang ang tiwala ko naman sa'yo unting-unting nasisira. Pero salamat pa rin dahil alam kong bandang huli, yung malasakit mo sa kanya ay nandun pa rin. Patawarin mo ako, Una. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Sa sandaling yon ay tuluyan ng pumatak ang mga luha ni Dylan. Damang-dama ni Una ang pagsisising iyon ng kanyang dating asawa. Damang-dama niya ang pangungulila nito sa kanyang yumaong kapatid. Pero lahat ay nakalipas na. Lahat ay nangyari na
At ang tanging magagawa na lamang nila ay tanggapin ang katotohanan na hindi na nila maibabalik pa ang dati nilang samahang magkapatid, ngunit may pag-asa naman na maibalik ang dati nilang samahang mag-asawa. Dylan, alam mo, kauna-una ang mga salita na binitawan sa akin ni Paolo, that he will do his very best para matanggap mo siya bilang kapatid mo. At alam mo ba ang huling mga salita naman na sinabi niya sa akin na gusto niya nang umamin at ipagtapat sa inyo ang tunay niyang kalagayan dahil hindi niya na kaya. Hirap na siya, Dylan. Kaya humingi siya ng tulong sa akin na dapat nung araw na yon, nung nadatan mo ako sa condo unit niya. Kinagabihan dapat noon ay handa na siyang magtapat sa inyo. Pero hindi na pala natuloy at inisip ko na baka dahil hindi ko natupad ang pangako ko sa kanya na suportahan ko siya. Mahina kasi ang loob ko noon eh. Kaya siguro kinimkim na lang niya at sinarili na lamang. He's a good man at wala siyang ibang hinangad kundi ang mahalin mo siya. Pero sabi nga nila, past is past, tama? At alam kong nasa tahimik na rin si Paolo at masaya na siya ngayon. At Dylan, sorry. Sorry din kung nagtago ako sa'yo. Sorry din kung nagsinungaling ako. Sana pala tinigasan ko na lang ang ulo ko nung nasabihin sa'yo ang totoo. Di sana may posibilidad na magkaayos pa kayo. But that's okay. Everything is okay now. At masaya ako ngayon na nakaharap na kitang muli. Akala ko maduduwag na naman ako eh. Akala ko tatalikod na naman ako. Pero tama si Paping. Kailangan ko na magdesisyon. Hindi na para sa sarili ko kundi para sa dalawang bata. At Dylan, kailangan ng kambal ng ama. Kailangan ka nila. Kailangan ka ng mga anak mo. At naipagtapat na nga nila ng tuluyan ang kanilang mga saloobin na matagal na nilang itinago at kinikimkim. Wala na ring salita pang namutawi sa mga labi ni Dylan, bagkus sa hinagkan niya na ng walang alinlangan si Una sa kanyang mga labi. Hindi na rin nagpumiglas pa si Una dahil ito na rin naman ang gusto niyang mangyari. Nang makita naman iyong kambal ay kaagad silang lumapit sa dalawa kaya naman kumala sila sa kanilang pagkakahalik. Mommy, why are you kissing each other? Tanong ni Princess kaya nalapitan na sila ni Una. Prince? Princess, mga anak. Iyang tinatawag niyong Tito Dylan. Siyang tunay ninyong daddy. Ba't na kami ng daddy ninyo? Naluluhang sabi ni Una sa kambal. Hindi na rin naman nagulat ang dalawa dahil matagal na rin nilang hinihintay ang pagkakataon nito na sa wakas ay makilala na nila ang kanilang tunay na ama. Kaya naman lumapit na rin sila rito at niyakap ang kanilang daddy na si Dylan. Masayang-masaya naman si Paping dahil sa wakas ay nabuo na rin ang pamilya ng kanyang apong si Una. Nang matapos ang kanilang bakasyon ay nagpaalam na muli sila sa matanda at doon na namiling manirahan sa may Monte Lumina para habang kasama nilang mga alaala ni Paolo ay madali na rin nila madadalaw si Paping kung kailan man nila ito gustuhin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!